Nagtatrabaho ako noon sa isang opisina sa Parañaque bilang isang IT staff. Masaya naman sa trabaho ko dahil mababait at makukulit ang mga katrabaho ko sa department namin. Magkakahiwalay ng kwarto ang bawat department ng kumpanyang yon. Kaya kung mag-iingay kayo, ay kayo-kayo lang din ang magkakarinigan. Kahit nga ang department manager namin ay nakikipagsabayan din sa amin pagdating sa biruan. Kaya naman kahit may mga pagkakataon na sobrang dami ng trabaho namin, ay parang hindi kami nakakaramdam ng matinding pagod. Ganoon kasi siguro kapag masaya ka sa trabahong pinapasukan mo. Isang beses ay ako ang nautusan na magpalit ng computer ng isang HR staff. Ang pwesto ng empleyadong yun ay nasa loob ng kwarto ng HR. Pumasok ako sa kwarto nila at chinek ang computer para malaman kung bakit yun kailangang palitan. Ang system unit noon ay nasa ilalim ng lamesa, kung kaya't tumayo muna ang empleyadong yun para makasuot ako sa ilalim at matignan ang CPU na aking check-upin. Pero pagkasuot ko sa ilalim noon ay iba ang nakita ko. Kaharapan kasi ng nagmamay-ari ng computer na papalitan ko ay ang company nurse namin. Bali nakikikwarto siya sa HR department dahil parte siya sa mga sumasala sa mga bagong empleyado na magsisimulang magtrabaho sa kumpanya. Sa ilalim ng lamesa ay kitang-kita ko ang napakaputing hita at binti ng nurse namin. Bagaman magkadikit ang kanyang hita, ay talagang nasisilip ko ang loob noon. Dahil sa ikli ng suot niyang palda, biglang sumagi sa isip ko na nasa loob nga pala ako ng kwarto ng HR. Kaya nagmadali akong umalis sa pagkakasuot sa ilalim ng mesa at saka tumayo. Mahirap na dahil baka pag-isipan ako ng masama ng head ng HR department. Patawan pa ako ng kaso dahil sa pagkakasilip ko sa hita ng nurse namin. Ma'am, bali ayaw na pong mabuhay ng computer nyo. Kaya talagang kailangan ng palitan. Kaso nga lang ay mamayang alas 7 pa ang dating ng unit. Kaya mamaya ko na rin po siya maisa-set up dito sa workstation nyo. Sambit ko sa empleyado. O sige, walang problema. Bukas pa naman ang kwartong to hanggang alas 8 ng gabi. Dahil kailangang mag-overtime ni nurse para i-update ang mga medical data ng mga empleyado. Sambit ng empleyado na nagmamay-ari ng computer na kailangan kong palitan. Nang sumapit na ang alas 7 ng gabi, ay dumating na nga ang unit na ipapalit ko sa computer ng empleyado sa departamento ng HR. Mabilis ko yung dinala sa kwarto ng mga ito. Mabuti at lahat ng empleyado sa department na yon ay nakauwi na. Medyo hindi kasi magandang magtrabaho kapag kasama sila sa iisang kwarto. Para kasing nakabantay sila sa lahat ng gagawin mong pagkilos. Parang hindi ka maaaring magkamali kapag nakatingin sila. Tanging ang magandang nurse na lang namin ang natitirang tao sa kwartong yon na nakaupo sa upuan nito. Hindi ko pa masyadong natititigan si nurse sa malapitan dahil hindi ko naman siya nakakausap at nakakasalamuha. Mahigit 1 buwan pa lang din kasi ito sa kumpanya. Pinalitan nga yung dating nurse namin na may edad na. Sa kauna-unahang pagkakataon ay natitigan ko ito ng malapitan. Matagal. Napakaganda niya. Bilugan ang maliit niyang mata. Matangos ang ilong at manipis lang din ang labi. Sobrang puti at kinis din ang balat nito. Halos makikita nga ang maninipis na ugat niya sa braso dahil sa kaputian niya. Payat na babae lang si nurse, pero yung dibdib niya ay grabe naman sa laki. Mahahalata yun dahil bumubuko lang itaas na parte ng kanyang dibdib sa suot niyang blusa na hindi nakasara ang 2 butones na malapit sa leeg nito. Pinilit ko pang maging gentleman at pinaalalahanan ko siya na susuot ako sa ilalim ng mesa. Nurse, susuot kasi ako sa ilalim ng mesa para palitan ang computer ni ma'am.
Sambit ko sabay ngiti. Sige lang, wag mo akong alalahanin. Sambit nito na bahagyang tumingin sa akin. Kasi nurse. Sambit ko na miniwestra ang suot niyang palda para ipaalala sa kanyang nakapalda lang siya. Wag mo nga akong alalahanin. Tsaka bakit ka pa mahihiya? Nakita mo na nga to kanina eh. Sambit nito. Sa pagkakataong yun ay iba na ang pagkakangiti nito. Tila ng aasar. Mabilis akong lumusot sa ilalim ng mesa. Magkadikit pa rin ang mga hita niya. Pero hindi ko talaga maiiwas ang tingin ko roon. Talagang napakaputi. Pinagbabaklas ko ang mga kableng nakakabit sa unit ng lumang computer na papalitan ko. At nang ipapalit ko na ang dala kong bagong unit, ay biglang bumukaka si nurse. Sa sobrang gulat ko ay napatayo ako at nauntog sa mesa. Dahil doon ay yumuko si nurse sa ilalim ng mesa para tignan kung ano ang nangyari sa akin. Kitang-kita ko ang maputing mga buko ni nurse dahil sa pagkakayuko nito. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Nauntog kasi ako nung bumukaka eh. Nagulat kasi ako. Sambit ko habang kinakamot ang parte ng ulo ko na nauntog sa lamesa. Masakit ba? Hindi naman nurse. Okay lang ako. Sayang naman. Magaling pa naman akong gumamot ng masakit na ulo. Ikaw din. Baka pagsisihan mo kung palalampasin mo ang pagkakataong ito. Wala pa namang ibang tao. Tayong dalawa lang ang nandito. Ay, oo nurse. Masakit pala. Ikaw may kasalanan ito eh. Kaya dapat mong matignan. Nang tumayo kaming dalawa, ay lumapit siya sa akin. Pinaupo niya ako sa isang upuan. Patingin nga ng ulo mo. Sambit nito habang hinahawakan ang ulo ko para tignan. Pero alam kong iba ang pakay ni nurse sa mga pagkakataong yun. Pilit niya kasing ininungudngud sa mukha ko ang kanyang buko. Walang iya. Tanggal lang 2 butones ng kanyang blouse. Kung kaya't halos maipit ang mukha ko sa 2 niyang bundok. Kaya ang ginawa ko ay inilabas ko ang aking dila. Pilit kong isinisiksik yun. Nais kong abutin ang mumunting ubas na nasa tuktok ng kanyang mga buko. Subalit dahil sa ginawa ko, ay hinila niya ang buhok ko paitaas. Hahawakan ko na ang ulo mo ha. Paalam niya. Teka, kanina mo pa hawak ah? Pagtataka ko. Hindi yan. Ito oh. Kasabay ng litanya niyang yun, ay ang kanyang pagdakma sa aking mandirigma na kanina pa nakahandang lumaban. Hinawakan niya yon at pinisil-pisil. Nang magsawa na siya kakapisil, ay tsaka niya iyon inilabas mula sa aking pang-ibaba. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Tinangka kong halikan siya sa labi, pero iniiiwas niya ang kanyang muka. Ayon sa kanya ay ayaw daw niyang magpahalik kung kani-kanino. Hayop na nurse yan. Ayaw magpahalik pero itinaas niyang palda niya at ibinaba ang dapat ibaba. Siya na mismo ang nagkiskis ng aking mandirigma sa kanyang kuwebang medyo nababasa na ng tubig ulan. Kasabay ng kanyang mahigpit na pagyakap sa akin ay ang kanyang pagsulong para maibaon ang aking mandirigma sa kanyang kuweba. Nakatayo kami ng mga oras na yon. Para kaming mga tangang nagkikikisay habang nakatayo at magkayakap. Nang maramdaman namin na tila may isang tao na naglalakad sa hallway. Yung guard pala yon ng aming kumpanya at nagsasagawa ng pag-iikot sa palabag ng building kung saan naroon kami. Mabilis kaming naghiwalay. Umupo siya sa kanyang upuan at ako naman ay lumabas na sa kwarto ng HR. Umuwi na rin ako ng mga oras na yon at iniwan siya sa opisina. Ayokong maghinala ang gwardya na may ginawa kaming milagro sa loob ng kwartong yon. Mahirap na. Ayokong matanggal sa trabaho. Kinabukasan ay pinagalitan ako ng boss namin
Dahil hindi ko naikabit ang bagong dating na computer, nakapalit ng lumang pinapapalitan sa akin. Humingi na lang ako ng pasensya at sinabing, sumakit kasi ang ulo ko kagabi. Pero ang hindi nila alam, ay ginamot naman yun ni nurse. Hindi lang isang ulo ko ang ginamot niya, kundi 2.